Humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Humingi, humatok, sapagkat dito ay parang binibigyan ng diin dito, yung sa paghingi kayo at kay bibigyan at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan. Yung sa mga opportunity, mga oportunidad. Meron kasing tao na madaling masiraan ng loob kapag kayong sa unang sigalbo ng kanyang pagsisikap at hindi niya nadama at naabot yung kanyang minibiti, agad sumusuko na. Give up na. Give up na. Give up na kaya. So, hindi yun. Hindi kailangan pala yung ikaw may tiyaga ka. Marunong kang magtiyaga, marunong kang humanap, sapagkat ang sabi nga ay hindi basta darating sa iyo ang biyaya na nandiyan, kinakailangan gagamitin mo rin ang iyong kakayahan, ang iyong effort upang sa ganon ay ma-achieve mo yung iyong pinapangarap. Nang kasi, kung tayo nga naman ay basta nakabalandra lamang dyan at patingin-ting tayo sa iba't naghili tayo dun sa iba na hindi naman natin alam na yung pala naman pinaghinilan natin masyado nagsisikap. Ang gabi ginagawang araw sa pagtatrabaho para kumita halos, ay talagang sila'y makakatanggap ng mga biyaya. Bibigyan ba naman ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? O bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Dito'y binibigyan ng din dito yung kapag ka ikaw ay humihingi sa Diyos, meron kang pananalig sa Diyos, at ginagawa mo rin ang pagsisikap mo, eh hindi ka bibiguin ng Diyos. Ano masasabi mo rito, Kuya Ben? Alam po ninyo, binibigay din ng Diyos yung tinatawag na direksyon. Mayroong direksyon. Hindi basta lalamang tanggapin mo ang isang bagay na wala kang partisipasyon. Napakarami kasi sa atin yung para bang manalangin na lang, manalangin, pero ang importante sa kanya mabigay may pagkaloob yung kanyang hinihingi. Pero ang problema, may mga nananalangin, parang katulad niyan Panginoon, papanalunin niyo ako sa luto, hindi wala naman taya. Ito'y pambihira. O yun naman kaya Panginoon, gustong-gusto ko na magtagumpay. Ay hindi ka naman kumikilos na magsumikap. Kasi kailangan kaakibat palagi yung patience and perseverance. Ito'y napakahalaga sa tao Alam niyo po dito may karugtong na naman ulit ito Pag binuksan po natin ang sulat ni Apostol San Pablo, napakahalaga nito Ito yung nagpapatim, mas lalong nagpapalalim, nagpangangahulugan ng paghingi sa ating Panginoon. Pag binuksan po natin ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 10, may talata 10, siyam, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito yung pinakamaganda rito kumakato ka nga, humahanap ka nga, humihingi ka nga, wala naman ang iyong pananalig sa iyong pagkatok at paghingi. Hindi ka naman nagkakaroon sa iyo ng tinatawag ng pag-asa, ng pananampalataya na tatanggapin mo, paano ka tatanggap? So, kailangan sa iyong paghingi, kinakailangan buong puso mo siyang pinananaligan.
Sapagkat, ito yun, ano? Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala. Kita nyo, napakabigat. Kung humihingi ka pala ng tawad, kumakatok sa Panginoon, sabi mo, Lord, patawarin niyo po ako. Hinahanap ko ang inyong liwanag. Panginoon, hinahanap ko ang aking patutungon patungo sa inyo. Turuan niyo ako, Diyos. Tulungan niyo ako. Eh kung hindi naman nagmumula sa iyong puso, paano ibibigay sa iyo yung hinihingi mong kaligtasan? Paano ibibigay sa iyo ng Diyos yung ipinapanalangin mo kung hindi ka naman, wala naman sa puso mo at wala talaga sa iyong sarili yung paghingi kundi bagkos para lamang masabi mo na ikaw ay lumalapit. Hindi basta paglapit may kakibat na pananampalataya. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Ito yung magandang ano rito pangako Kung nananalig ka, hindi ka mabibigo. Kaya kung humahanap ka, humihingi ka at kumakato ka na may kakibat ng inyong pananalig, ay hindi ka talaga mabibigo. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Iisang Panginoon ng lahat, siyang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. So, walang binibigo ang Diyos. Maging sino ka man, maging ano ka pa. Pag tumatawag ka sa kanya, na naroon sa iyong pananampalataya, hindi kanya pababayaan. Sapagkat, sa verse 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ayun. Yan ang paliwanag ni Kuya Ben sa humingi, humanap at kumatok. Kuya Bert, pakibigyan nga nyo kami ng aral dito pa sa topic na ito na humingi, humanap at kumatok. Alam mo, Kuya Min, ito kasi malimit nating marinig. Humihingi naman ako Nagdarasal nga ako lagi Pero yung inihingi ko hanggang ngayon hindi pa ibinibigay Naghahanap naman ako Lagi nga ako naghahanap ng trabaho pero hanggang ngayon hindi pa rin ako makahanap Kung minsan nga lagi akong kumakatok sa Diyos sa pintuan ng langit Pero hanggang ngayon hindi pa rin ako binubuksan niya. Marami tayong maririnig na ganyan na mga katwiran ng ating mga kapatid na higit lalo tigit doon sa mga nagdarasal o lalo na yung mga naglilingkod sa simbahan. Pero tingnan natin itong sinasabi din niya. Kung humingi ba ng bato ang anak mo, bibigyan mo ba siya? Kung humingi ba ng tinapay ang anak mo, bibigyan mo ba siya ng bato? Siyempre, kung anong hinihingi ng anak mo, siyang ibinibigay mo. Tayo, aminin natin sa ating tayo makasalanan. Sabi nga ng Diyos, kung ikaw na makasalanan, ay marunong kang magbigay sa iyong anak. Kung ano ang kanyang inihingi, gaano pa kaya ang iyong amang nasa langit? So kung gayon pala, talagang ama natin siya. Pero gaano ba yung ating pananalig sa kanya bilang ama natin siya? Gaano ba ang tiwala natin sa ating amang nasa langit? Kasing tiwala ba tayo ng mga bata? Kasing tiwala ba tayo at kasing linis ba tayo ng mga bata? Kaya nga sinabi ng Panginoon hanggang hindi ninyo magiging katulad ang mga batang ito ay hindi kayo paghaharian ng Diyos. Tunay nga ba na ang Diyos ang nagme-may-ari sa atin? Kung tayo ay katulad ng bata, tayo talaga ay magiging pag-aari tayo ng Diyos.
tayo'y magiging tunay na anak ng Diyos. Ano nga ba ang katangian ng bata? Ang katangian ng bata ay hindi siya natatakot